Grabe guys, grabe. Ang daming nagme-message sa akin. Tulad ng sabi ko sa inyo guys, simula na mag-register ako dito kay Pinoy Peso kasi SEC registered naman siya. So before kasi ako mag-try mag-review guys ng loan app, mini-make sure ko na SEC registered. Kasi nga syempre maglalagay tayo ng information doon, cellphone number, ID, diba? So ito na nga. Simula na mag-register ako, walang tantan ng message sa akin ng kung ano-ano na nag-aalok ng loan. Instacash, cash on ba yun? Ba ganon. Meron pa, more gold. Like, bakit may mga number tayo sa mga app na yan? Iniisip ko guys, same lang sila ng agent or sabihin natin yung mga collector, yung mga nag-collect ng pera. Feeling ko same lang sila kasi same lang sila ng mga message. Ang pinagkaiba lang, magkaiba lang sila ng ng app na sinasabi. Like everyday, maghapon ka talaga makaka-receive ng message tapos binablock mo ng binablock. Wala pa ring tigil. Oh, grabe. Nakaka-imbyerna. Sa totoo lang. Bakit ganun? Di ba dapat kapag nag-register ka, hindi kakalat kung kani-kanino yung self number mo? Dapat dun lang sa app na yun. Pero bakit may mga ganyan na eksena? So, ibig sabihin, ba't nakalusot to si Pinoy Peso? Dapat dito si register bukod sa napakataas na ng interest. Isipin nyo, maglo-loan kayo 3.5 tapos dating sa inyo 2.1 by minus 1,400 na agad. Ang laki, diba? Tapos 2 days before due, grabe namang haras. 7 days to pay nga diba? Grabe tong Pinoy Peso na to. Feeling ko talaga magkakaisa lang sila Kasi, kasi nag-try na ako sa Tala. Okay naman mga ko. So, after, naman, ibang app naman. Simula talaga na nag-Pinoy Peso ako, yun na, wala na. Hindi na ako tinantana ng kahit na anong message. Minsan may magtatawag pang. Meron pa tumawag sa akin. Inaalok ako mag-loan sa ganitong app. Nakalimutan ko na anong app yun. Ay, nakakaloka tong mga to. So, kung nagtatry kayo mag-register dito kay Pinoy Peso, although SEC registered siya, wag na lang, bukod sa mataas, ang bilis pa ng terms. Tas, ay, nako, ewan ko na lang dito.